Hello mga boss, kumusta? Marbs TV nga po pala. Meron naman po ulit akong project na ginawa. May nagpagawa po kasi sa akin ng ah, panel door. Bali sa scenario po na to, labor lang po yung kinita ko kasi yung kahoy na ginamit ay sa may-ari. Alam niyo naman kapag labor lang, hindi ganun kalaki yung kinikita. Pero ganun pa man, siyempre kasi mga grasya na dumarating sa ating buhay, ipagpasalamat pa rin natin kasi at least may pangbili tayo ng bigas sa araw-araw. So, yung design po kasi ng pinto na pinagawa ng may-ari ay nakabase lang dun sa pinto na gusto ng anak niya. Bali, ang gusto kasi ng anak niya ay plain panel na door lang. Bali, simple lang. Kaya, kung gusto mong gumawa ng pinto, baka sa pagpanood mo ng video na to, magkaroon ka ng idea. Kasi napakadali lang po ng pinto na pinagawa nila. Simple lang. Nilagyan ko na lang siya ng konting design para maging 8 panel siya ng ano. Titingnan mo para siyang 8 panel pero plain panel lang po siya. Kasi yung kahoy po kasi na ginamit, mulabi, napakatigas. Yung mulabi po yata sa Tagalog, yun yung sinasawag nilang mulawin. Dito naman po sa Mindanao, sa Bisaya, ang tawag naman po niyan ay mulangaw. Hindi, joke lang. Mulangaw. Bali sa Bisaya po, tugas po ang tawag niyan. Tugas. Yung tugas naman po, kung tatagalogin mo uli, ibig sabihin po naman po niyan ay matigas. Matigas po yan. Yan po yata yung pumapangalawa sa sa yung magkuno. Kasi magkuno, napakatigas na. Yung tugas po yung pumapangalawa yata kung di mo nakakamali. Napakatigas po ng kahoy niyan, lalo na kapag in-stock mo ng isang taon mahigit, talagang napakatigas. So, yun, bago ko po simulan, iniimbitahan sana kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-updated ka sa pagmumukha na to. Char lang. Kaya, yun mga boss, sige, simulan natin. So, yung kahoy po na ginamit natin ay na planer ko na. Ang kailangan lang po natin gawin ay bali butasan na lang. Mamarkan po natin ng gramil para yan po yung pinaka guide natin sa butas, pinakagitna ng haligi ng ating pinto. So, ang panggamit po nating pangbutas dyan ay yung router. Yan po yung blade na straight bit po yan na 1/2 na router bits yung ginamit ko. Bali 2 inches lang po ang kayang butasin yan ng lalim. Pero okay na yan, matibay na pinto dyan, 2 inches na lalim ng pinakadawil. So pag nakuha nyo yung gitna, saka nyo bubutasin. Dahan-dahan lang. So yan na po yung resulta ng butas nya. Tapos kabila ulit, kabilaan po yan. Yan na po yung butas. Pero syempre kailangan pa rin natin gamitan ng pait para maging rectangle yung butas kasi naka-round kasi yan rectangle yung natin, yung pinaka dowel natin. Pero pwede rin naman na hindi mo na lagyan ng pait. Pwede mong i-round na lang yung dowel, pero mas gusto ko yung kasi sa mga gumagawa po kasi ng furniture, meron po kasi tayong yung bali sariling diskarte ba tinatawag. So yun, nabutas na po natin yung dalawa. Ang gagawin na po natin ay yung pinaka header na po niyan, tsaka yung sa baba para mabuo natin yung ating frame ng pinto. So yun, gamit natin yung malupitang circular DIY kasi wala naman tayong pambili ng mga halong circular, kaya DIY lang muna tayo, pero okay rin, nagagamit din. Ayan, lalagari na uli gamit ang lagari mula kay Stanley. Yan.
Pagkatapos naman yan, balik uli sa circular para yung gitna naman pinakadawi lang niya. Yan. 1/2 din siyempre yung laki ng dawil para magkasya sa butas ng buno natin kanina. Kabilaan pa rin. Pagkatapos naman yan, lalagarin na ulit. Yan, lalagarin na ulit. At pag naputol na lahat, wala na. Ano na, buo na yung ating frame. So yan, sa paglalagari po mga boss, pero kailangan pa rin natin ng ingat, dandahan para hindi tayo masubratan kasi minsan kasi sa pagmamadali natin tumatalon kasi yung lagari, kadalasan na nakakasugat ng kamay, kaya ingat lang po sa paggamit ng lagari. So yun, nabuo na. I-assemble natin yung pinaka frame. Yan, buo na. Bali 80 inches po yung niyan, 80 inches yung lapad, tapos yung pinakataas naman po niya ay 210 sa standard po tayo. Sa sunod naman po yung pinaka panel board naman po yung gagawin natin. Yan na po yung pinakagitna na ilalagay natin sa pinto para mabuo yung ating pinto. Pero syempre kakanalan po natin yan sa pagdikit ng ng tabla. May kanal po dyan, lalagyan natin ng kahoy para mas matibay yung ating panel door. Para kahit gumalaw yung tabla, hindi siya gibali. Yung para bang hindi makikita yung tao sa loob. Yan, lalagyan natin ng kahoy dyan sa gitna. Bali yung T-type po na router bits ang gamit ko dyan. Na 1/4 yung lapad, tapos 3/8 yung lalim. So yan na po. Pinaka panel ng ating pinto. Tapos kaklaman. Bali nalagyan ko na po ng pandikit yan bago ko pinasok yung kahoy sa gitna. May pandikit na stick wheel po yung gamit ko dyan na pandikit. Kasi matibay po yung stick wheel. Napakadikit po niyan. Mura lang pero napakadikit. Makikita nyo, tinanggal ko na agad yung yung ating clamp. Yan naman po yung bali bago ko pangalan yung ating pinto para ipasok yung ating panel, nilagyan ko muna siya ng design sa gilid, yung tinatawag na yung pinaka molding niya bago ko siya kanalan. Pero nasa sa inyo na rin kung saan yung mas gusto niyo. Kahit naman saan po dyan pwede, kahit saan yung unahin. So yan na po yung pinaka design sa yung pinaka molding niya. Saka natin kakamaran po dyan na parte. Bali 3/4 po yung kapal ng natin tabla na ipapasok dyan. Bali 2 butas sa ubos sa baba at saka sa ibabaw para may pasok natin yung ating pinaka panel board. Pagkatapos naman po yan, ibabaw naman yan naman po yan. Pagkatapos niya, pwede nang ipasok yung pinaka-panel niya. Paikot din po yan. So yan po yung kapatol ng panel natin papasok. Yan po yung mangyayari kapag nalibot na. So yan, kakabit na natin yung ating pinaka-panel board. Pero syempre, bago natin ikabit yan, nalagyan muna natin ng pandikit gamit ang stick wheel. Kaya stick wheel, bikini man.
So pwede na natin ikabit yung ano mga boss, panel board, at mabubuo na yung ating ano pinto pagkatapos niya. Napakadali lang, ano po, kaya nyo gawin yan. Simple lang pero maganda. Pagkatapos naman yan, naklaman na, papagkuha natin ng kahoy. Siyempre hindi tayo gagamit ng pako, kahoy lang, kahoy to kahoy para talagang matibay. Kabilaan. Grabe, ang bilis ng galaw ko dyan, oh. Sana all. Bali, yan na po yung ano, yung router bits na ginamit ko dyan, yung angle type na 3/8 din para sa design po nung pinakagilid na ng pinto para magmukha siyang ano 8 panel. Kung mapapansin nyo boss, yung taklob ng ating ano ng ating router, nilagyan ko ng kahoy. Kasi yan po kasi yung babangka dun sa ano guide na ilalagay natin para sa straight ba, para hindi gumalaw. Tsaka sa distansya din. Para pag nilapat natin yung ating router, hindi tutumba. Yung kahoy kasi yung babangka dun sa ating ano, panel board. Pero syempre bago natin yung simulan, kailangan natin lihain na yung kahoy. Ang gamit ko po na liha dyan ay number 100 na liha para wala nang yung mga tawag dyan, yung mga nakasagabal, para maging makinis yung ating ano, pinto. So yan na po, unahin natin yung pinakagilid. Kasi kung hindi nyo nalagyan ng design, ganyan lang, wala kasing kabuhay-buhay. Kaya ginawa ko, nilagyan ko siya ng design para magmukha siyang ano, 8 panel. So yan na po yung guide na sinasabi ko kanina sa inyo. Yan po bumabangga yung kahoy na nilagay ko sa taklob ng ano, ating router. So, hindi siya gagalaw, hindi siya tutumba. Yan, kadagit nga lang po yan, nasukat. Bali yung lalim po ng design ng ating angle na bit, kanang router bits na ginamit ay bali 316 lang pong lalim niya. Pero kitang kita naman po, para na siyang ano, 8 panel. Yan po yung finished product. Ang kulang naman po dyan ay varnish na lang. Diba? Para na siyang 8 panel. Nakabuhay na yung pinto. So yun mga boss, hanggang dito na lang po muna ulit yung ating video. Sana po nagustuhan nyo. Tsaka sana nakatulong ako sa inyo kahit konting idea lang sa paggawa ng ano ng panel door. Kasi alam ko naman na maraming mas marunong pa sa akin sa paggawa ng mga furniture. Pero yung pinakita ko po ay nakabase lang po dun sa aking experience, sa paraan lang po na alam ko. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli. Paalam.